Mga kapadyak, good morning. So ngayon nandito ako sa trail. At naalala ko meron nga palang request yung isa nating subscriber, si Sir Emmanuel Velarde. Medyo natagalan kasing medyo matagal-tagal na rin yung request ito, mga ilang days na rin. Pasensya na sir, medyo natagalan. So meron nga tayong kasabihan, meron tayong so meron nga po tayong kasabihan, huli man daw at magaling, huli pa rin. So ayun, ang request nga pala niya is gawa daw tayo ng vlog tungkol sa mga bike parts, like for example sa seat post, sa handlebar. So ayun, so itong video na to sir para sa iyo. So actually itong video na to pala, ito ay magiging quick guide sa magiging quick guide ng mga newbie para sa pag-upgrade ng mga bike parts. So hindi ito sobrang detalyado, mga principle lang ito, mga guiding principle ng pag-upgrade ng bike. Hindi tayo magda-dive in doon sa sobrang detailed kasi sa dami ng parts ng bike baka ilang oras yung abutin natin. So yung mga guiding principle lang. Ayun mga kapadyak, kung bago ka pa lang sa ating channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo lang yung pulang button sa baba, subscribe ka na, at marami pa tayong ma-upload ng mga content, bike related contents, food related contents, gears, and bike stuff, review, product review, rides, ganito, trail rides, long rides, pag nagkaroon tayo ng chance na makapag long rides. So ayun, pagkatapos mong i-click yung like button sa baba, like mo na rin yung video, comment ka kung meron kang katanungan, tapos hit mo na rin yung pakishare na rin pala sa yung mga tropa, baka magamit nila to or may mapulot silang kapakikanabang dito, at hit mo na rin yung notification bell para lagi kong updated pag mag-upload ako ng bagong content. So first off, ang tanong ni sir ay sa sizes ng ito, seat post at saka seat clamp. Actually itong seat post, so natatandaan ko meron siyang 25.6, 27 something, meron siyang 31.6, etc. At meron din siyang corresponding na seat clamp size. Itong seat post ko is 31.6, ang clamp ko 34.9. So ngayon, ano ba yung mga paraan para malaman natin yung sizes ng ating bike? Yung mga reputable companies, yung mga sikat na mga brand ng mga bike parts, ilalagay nila yung sizes ng parts sa likod ng seat post dito, at ilalagay din nila yung corresponding na seat clamp. Pero ito wala. So ang pinakang the best na paraan para malaman yan, gumamit tayo ng vernier caliper o digital caliper. Susukatin natin yung external diameter nito at saka yung external diameter na seat post at external diameter na seat tube. Kung ayaw mo naman bumili nun kasi medyo mahal din, alam ko yung pinakamura yata nun is around 1,500, at depende sa brand, depende sa accuracy, maabot siya ng up to 10,000. So ang isang paraan doon, kukuha tayo ng papel, tapos tatanggalin natin tong seat post, seat clamp, o kung hindi, wala ka pa niyan, kuha ka lang ng papel, tapos ipatong mo siyang ganoon doon, tapos i-trace mo ng pentel pen. Punta ka ng bike shop, tapos doon mo na masusukat yung size ng iyong clamp at saka seat post. So ang sunod na request niya is handlebar. So ano nga ba yung handlebar na nararapat sa iyong bike? So kung ikaw pang commute lang, kung gusto mong pang bike to work, pang city ride lang, ang kailangan yon, kapag gagamitin mo lang siya sa pang city ride, pang commute, pang bike to work, at hindi ka naman magti-trail, okay na yung mga 600, 650, yung mga maiiksing handlebar. Tsaka yung flat, yun okay na rin yun. Lalo na kung hindi mo siya pang ti-trail, mas okay yung flat na ganon kasi mas aerodynamic siya, mas simple, mas marami kang mailagay na ilaw, GPS computer, at saka mas masarap siyang iahon kasi naka-aero ka, nakadapa kang ganon. Pero kung yung bike is ginagamit mo mixed use, pang bike to work, pang XC, pang long ride, tapos nagti-trail ka rin, sarap talaga pag mahaba yung handlebar. Pang trail, mas okay yung mga mahaba, 700mm up to 800mm na handlebar. Tapos mas maganda yung may rise or yung nakaganon,
naka-curve, may rise. Tapos naka-back sweep, up sweep. Ganon ng mas maganda sa trail. Sunod yung stem. Ayan. Ano nga ba yung tamang stem na gamitin? Kapag yung bike mo, ganon pa rin, pang XC lang, pang bike to work, hindi ka magti-trail, mas okay yung mahabang stem, 70 to 90 mm. Pero pag gagamitin mo siya, mas okay yung 70 to 90 mm kasi yung stem na yon ay magiging aerodynamic ka. Yung katawan mo is mai-lean forward mong masyado. So pwede kang mag-aerodynamic, pero kapag ikaw ay magti-trail, mas maganda yung stem na mas maiksi, 30 mm to 50 mm, para mas aggressive yung position mo kapag naka-attack position ka. Next na part, yung rotor. Yung rotor, meron siyang apat na sizes, 140, 160, 180, 200, yung iba 203. So isama na rin natin siya sa category as 200. So para saan ba yung maliliit na sizes? Yung 160, yung 140 to 160, yung 140 to 160, 140 to 160 pang XC yun. Tsaka kung ikaw ay mag-ana rider, okay na yung 160, 140. Pero kung ikaw ay nagti-trail, kung ikaw ay mabigat na rider, 80 kg pataas, mas okay kung gumamit ka ng 180 mm rotor hanggang 200. Sunod yung brakes. Yan. Kung ayun, kagaya ng rotor, siya nga pala, bago makalimutan, habang lumalaki yung rotor mo, 140, 160, 180, 203, habang lumalaki yun, nagkakaroon ka ng additional na braking power. Sa bawat 20 mm na increase ng iyong rotor, nagkakaroon ka ng 13 to 15% braking power na dagdag for each. So kung ikaw ay galing sa 160, tumalon ka ng 203, nagkaroon ka ng additional 30% braking power. Ngayon naman sa brakes, 2 piston versus 4 piston. So kung ikaw ay yun nga, pang trail, light trails, tapos pang bike to work, pang long rides, okay na yung 2 piston, lalo na kung light rider ka lang. Pero kung ikaw ay mahilig mag-trail, mahilig kang mag-enduro, mabigat ka, 80 to 100 kilograms or more na rider, mas okay yung 4 piston kasi ang diferensya ng 2 piston versus 4 piston na brakes is pag nag-transfer ka, pag nagpalit ka ng brake from 2 to 4, magkakaroon ko ng additional na 20% braking power. Ang next na part ay itong crankset. Yan. So ang crankset, ang sizes niyan is from 165 up to 180. Yun yung mga commercially available, if I'm not mistaken, 165 to 180 mm. Kung ikaw ay short rider, halimbawa ikaw ay 5'2", 5'5", 5'2", hanggang pababa, mas okay yung mas maiksi na crank. Kasi ayun oh, kung makikita nyo yung aking pedal, ayun, kunti na lang yung clearance niya. Kung mas mahaba pa yan at mayroong bato na matatamaan dyan, sigurado masasapol. So kung ikaw ay short rider, sigurado yung frame mo small din. So mas mababa, pag itong crank arm mo ay mahaba, bababa yung iyong pedal clearance, magkakaroon ka ng pedal strike. So habang lumalaki ka, mas okay naman yung iyong mas malaki-laking konti na or mas mahaba-habang length ng crank arm. So yun naman sa tawag dito sa crank arm. Alin pa ba? Ngayon naman ay sa fork. So ayun, kung ang bike mo mo ay pang XC lang, pang bike commute, hindi ka mahilig mag-trail, mahilig ka sa long rides, mayroong mga rider na mas pinifavor nila yung rigid fork. Mas gusto nila yung rigid fork kasi mas magaan, mas madaling iahon, yun lang, mas matagtag. Pero kung ikaw gusto mo mag-trail, gusto mo ng comfort, mas okay yung ito, suspension type na fork, kasi pwede mong tanggalin yung lockout at magbabounce ka ng ganon. Yung mga
vibration gawa ng mga bato-bato na yan, ugat, humps, yan. Mababawasan yan ng suspension. Woohoo! Yeah! Ngayon, ito nga palang fork, may iba't ibang travel yan. May 80, may 100, may 120, may 130, 140. So yung 80 to 120 kinakategorize siya as pang XC trail. Tama, pang XC 80 to 100. Ngayon yung 120 to 130 kinakategorize siya as pang trail. 140 to 160 kinakategorize siya as trail and enduro. So yung 170 pataas kinakategorize as pang downhill o yung talagang napaka-aggressive ng riding nun. So yun, ito nga pala, yan, sa chainring naman, itong bike ko is 2x. So itong malaki, pang ratsadahan ko yan, pang ratratan ko sa palusong at saka sa flat para pag naibuelo ko na mabilis ako. At yung maliit na ring, yun, 22, yan yung tinatawag nila na granny ring. Yan naman yung ginagamit kapag paahon ka sa mga matatarik kagaya sa Repal, shotgun. So yun, dun yung ginagamit sa Marcos Mansion. Mas malaki ang chainring, mas mabilis, kaya lang mas makunat ipang ahon. Mas maliit ang chainring, kagaya nun doon. Mas maliit ang chainring, mas malambot o patag iahon sa patag ipang ahon. Doon, lalambot yung ahonan. Pero mabagal naman sa rektahan o sa ratsadahan. So that's it. Sana na-cover ko ng maayos yung mga bike parts na yan. Sana wala akong nakalimutan. Kasi madali ang ano lang to, madali ang vlog lang to dito sa site. Ayaw ko na lang madali ang vlog lang to dito sa trail. Ayaw ko lang makalimutan ulit yung request ni Sir Emmanuel Velarde. So yun po, yun yung mga quick upgrade guides. Quick upgrade principle guide na pwede nating magamit, pwede nating consider kapag mag-upgrade tayo ng bike. So that's it. Ride on, stay safe, ride safe, God bless.